Magandang hapon sa inyo lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay atin po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pag-ibig ng Diyos at Panginoong Jesucristo at ang pinakamahalagang utos. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito. Mula po dito sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 22, talatang 36 hanggang 40. Ito po ang mensahe. Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ang pangalawang kakatulad din ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang mga turo ng propeta. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 10, talatang 25 hanggang 28. Ito po ang mensahe. May iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang mababasa mo roon? Sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Magpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 3, talatang 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng iyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pag-ugat at pagiging matatag sa pag-ibig ay maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 8, talatang 30. Ito po ang mensahe. Ang kataasa ng kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinagdama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos, ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at dilingin po ang ating banal na Santa Maria. Ngayon po ay maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Yun naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po rito sa tema na ang pag-ibig ng Diyos at Panginoong Jesucristo at ang pinakamahalagang utos. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na mula dito sa kanyang ipinangaral at isinabuhay ng ating banal na Panginoong Jesucristo, na kung gaano kadakila at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin mula sa isinagawa at pagsarip sa atin at paglilikas at pagkapatawad niya sa atin sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Ganun kadakila ang pag-ibig niya sa atin ng banal na Panginoon Diyos, na sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo walang makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal niya sa atin sa anumang mga bagay. Ganun tayo kamahal ng banal na Panginoon Diyos. At kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Panginoon Diyos mula sa pagsakripisyo ng kanyang bugtong na anak, ganun din ang banal na Panginoon sa Kristo. Na tinupad niya yung kalooban ng Panginoon Diyos na siya magkatawang tao, at ganun niya pinahalagan din ang buhay ng mga tao. Ganun pinahalagan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo ang buhay natin, na binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbago at makasunod sa kanyang kalooban at makaisa doon sa buhay na walang hanggan, na kung saan sa simula pa lamang ay may paglabag na ang mga tao. But ang Panginoon Diyos nga ay magpapatawad at may kahabagan at may pagmamahal. Ibig
mabigat yung ating mula sa simula ay mabigat yung ating pagkakamali, ay tinubos ito ng ating banal na Panginoong Kristo ng kanyang buhay sa ating mga pagkakamali. So, ganun nagmalasakit sa buhay natin ng Panginoong Kristo, nagsakripisyo siya, at ang ating banal na Panginoong ang ating banal na Panginoong Kristo ay sumunod sa ating banal na Panginoong Diyos. Ganun ang pagmamahal niya sa Panginoong Diyos, pinakita niya. Kaya tayo, yung pinakamahalagang utos ay sundin natin ng ating banal na Panginoong Diyos, ang ating banal na Panginoong Kristo, na tayo ay mahalin natin ang buong isip, gawa at kaluluwa, buong lakas ang Panginoon Diyos. At sundin natin yung kanyang kalooban kagaya ng ginawa ng Panginoong Kristo. Even masakripisyo pa yung mga buhay natin sa ating pagmamahal sa ating kapwa. So mahalin natin yung ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. So ganun tayo dapat susunod sa ating banal na Panginoon Diyos. At mula sa ating pananampalataya na yan. Ngayon, yung mga hindi sumusunod sa Kanya, kagaya yung kung may nagkakamali, mayroong hindi nakasusunod sa Kanya, ay yun ang binibigyan ng Panginoon sa Kristo. Binibigyan ng pagkakataon ng banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo na makapagbago. Binibigyan na niya ng pagkakataon na ito ay makatupad ng kanyang kalooban. Even though yung mga naniniwala na nagkakamali. So kahit nagkamali ka na, binibigyan ka pa rin ng pagkakataon na makapagbago at makasunod maliban doon sa unang pagkakasala na unang pagkakasala ng mga tao nagdulot sa atin ng kamatayan, na tayo ay nagkaroon na ng mga las sa ating mga katawan, ay tayo ay binibigyan pagkakataon ng Panginoon Diyos. Nagkakamali yung mga tao, aside from sa unang pagkakasala nila Eva at Adan, yung hinahin yung mansanas, that's the first na pagkakasala ng lahat ng tao, na pinapatawad ng Panginoon Diyos, at yung magiging pagkakasala ng bawat isa, na may pagkakasalang mabigat, mayroon ng mga masaker, nang-aapi, umaabuso, yan, saka sa pamahalaan, ang daming kurap, binibigyan pa rin sila ng pagkakataon makapagbago. Kaya lang yung mabigat ng pagkakasala, may ginawa ang Diyos na gobyerno, at mayroon din siyang mabigat na pagtutuwid, kagaya ng gobyerno at iba't ibang pagtutuwid sa may mabigat na pagkakasala. Sabagat mahal tayo ng Panginoon Diyos, ayaw niya ng pariwarayang buhay, gusto niya mabibigyan pa tayo ng pagkakataon sa mga gobyerno, bagamat may mga gobyerno nagpapatupad nga ng kamatayan, yung nagpaparusa ng kamatayan. Kaya nga ang Panginoon sa Kristo, sa gabay ng Panginoon sa Kristo, ay ayaw niya, gusto niya maligtas lahat, walang masasakripisyong buhay. Bagamat yung mga kapalang may authority, ginagabayan din siya para pilitin na matuwid dun sa loob ng kulungan at hindi parusahan ng kamatayan. So ngayon ay pilitin na mapagbago roon. Meron kasi ay hindi na umaabot ng kulungan kasi nga sobrang ginagawang kasamaan ay napapaslang na sila ng mga authority. So yun. At kaya pipilitin ng authority na madala sa loob ng kulungan yung mga taong mga pasaway nga gumagawa ng mabibigat na pagkakasala. Ano ba, nangaharabas ka ng Armalite mo, paano gagawin siya ng pamahalaan? Naharabas mo na yung mga tao, magiging gobyerno. So, may mga ganun pagkakataon, kinakailangan na gawin na rin paghuli nila para mapatigil ka sa iyong ginagawa. At yun yung mabigat doon na trabaho ng gobyerno, na ililigtas yung marami para naman ikaw na mayroong masusupil na ika nga ay grabe pagkakamali. Kaya gaya ng mga demonyo na nasupil ng ating banal na Panginoon Diyos dahil sa sobrang pagkakamali na paglaban nila sa Diyos. Kaya tayo ay magmahal ng lubos para mahalin din tayo ng Panginoon Diyos. Tayo ay yung pagmamahal na binigyan tayo ng pagkakataon, patuloy tayong bibigyan ng buhay, mahabang buhay hanggang sa kaligtasan ng spiritual. Hindi lang tayo binibigyan ng kaligtasan ng spiritual, kundi pinamumuhay tayo ng mabuti ng banal na Panginoon Diyos. Kasi kung tayo magmamahal sa isa't isa, ay magiging maganda yung pamumuhay natin. Yung mundo, sobra-sobra ang kalikasan, ang kagandahan ng kalikasan ay binibigay niya sa atin. Makapamumuhay tayo ng mabuti. Kaya lang, nagkakaroon ng inequality, sinasamantala ng iba, sila lang yung nakikinabang. So, yung iba, namumuhay na mahirap. Kung doon sa ganon yung cause ng panghihirap ng isang tao. So nagagamit yung gobyerno, yung ibang nasa gobyerno, aside from the mamamayan, mga tao na namantala, ginagamit yung gobyerno at yung nasa gobyerno nagsasamantala, yung cause ng
ilan lang yung nakikinabang, marami naghihirap. So dapat fair yung gobyerno at tayong mga tao maging fair mula sa gabay ng ating Panginoon Diyos, at tayo ay makapumuhay ng may pagmamahal sa kapwa-tao at pagmamahal sa banal na Panginoon Diyos. Isip, salita, sa gawa, at ganoon sa pagmamahal sa kapwa. Siyempre, kung mahal mo ang kapwa mo, ang sarili mo, ganoon din ang gagawin mo sa kapwa-tao mo. Gusto mo, fair ka rin sa kapwa-tao mo. Diba? So, yun. Kaya tayo ay magabayan ng mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos, na alalahan natin ang pagmamahal sa buhay natin ng Panginoon Diyos, at ganoon din tayo na ganoon kalaki ang gawin nating isukli sa banal na Panginoon mula sa pagtupan ng kanyang kalooban. Kaya magkaroon tayo ng pagmamahal, direktang pananampalataya, pagmamahal sa kapwa. Sundin natin lahat ng sinasabi ng pagmamahal na ito, na tayo ay gagawa ng mabuti, makatarungan, may pag-asa, matatag, babawang loob, hindi tayo mabayabang, hindi tayo mapanirang puri, hindi tayo mapaghinala ng masama, tayo ay mapagsalita ng mabuti, yung mga ganong mga bagay. Sa gayon, hindi tayo gagawa ng mga kagaya ng kautusan, hindi tayo papatay, hindi tayo magnanakaw, hindi tayo manlalamang, ayan, mga ganong mga bagay, para hindi tayo mananakit, hindi tayo, yan mga bagay na yan, mga 10 utos, hindi nawawala yan. Pero yan ngayon ay mga gabay na dapat ay hindi natin binabaliwala, kasi dapat hindi tayo gumagawa ng masamang mga ganyan. Ngayon, sa mga 10 utos kasi na yan, yung mga utos, 10 utos, yung mga kautusan ng Panginoon Diyos, kasi kapag yan noong mga panahon, kapag nilabag mo yan, parurusahan ka ng mabigat. At kahit yung mga simbahan, yung mga tao noon sa Israel, kapag halimbawa ikaw ay nagkasala doon sa kautusan ni Moises, mga propeta, parurusahan ka ng mga tao. Yan. Asay pa rin binibigay na pamamarusan ng gobyerno, yan, na ginawa para sa kanilang panuntunan. So yun, halimbawa, pwede nilang dalhin sa gobyerno, kayo yung ginawa kayo Panginoon sa Kristo, kayo iba nananamantala. So, yun ang problema roon. So kaya ngayon ay yung mga kautusan na yan ay binago na ng Panginoon sa Kristo. Hindi na ngayon yung simbahan, mga tao, mapaparusa dun sa mga tao na nakakamali. Kundi may authority na yung gobyerno, at yung mga tao ay gagabayan na lamang na sundin ito at gumawa ng mabuti. So, either yan ay paglabag sa batas or hindi paglabag sa batas. So, yung mga pagkakamali. Sa dalawang pagkakamali, labag sa batas o hindi, na pagkakamali natin sa banal na Panginoon Diyos at pagkakamali natin sa ating lipunan. So, yan. Kaya kung nagkakamali ka ng ganyan, yan, yung mga pagkakamali na pinarurusahan o hindi na ngayon, gobyerno na bahala dyan sa mga ganyang mga bagay. So, kaya tayo ngayon ay magkaroon ng malaking pagmamahal upang hindi natin mabayulit yung batas at malabag natin ang kalooban ng Panginoon Diyos, sapagkat yung gabay ng banal na Panginoon Diyos ay hindi makalalabag ng panuntunan ng mga kapamahalaan, kasi banal yung gabay ng banal na Panginoon Diyos, banal ang gabay ng Panginoon sa Kristo, at yung pagliligtas na ginawa niya hindi natin sasansalain ang buhay ng iba para maligtas yung iba, kundi lahat maliligtas. Ngayon, kung kinakailangan ang disiplinahin yung isang tao, ay mayroong gobyerno para doon disiplina. Mabigat nga yung ginagawa. So kaya tayo napagbibigyan natin sila hanggang sa patuloy na paggabay ng simbahan na walang kawawaan, hikayatin na gumawa ng mabuti yung mga kapwa-tao natin. Kaya lang nagbibigay ng mabigat na pagtutuwid paparusan yung gobyerno na, kasi tayo mga tao, hindi tayo dapat magpaparusa ng kapwa-tao natin kapag ka nagkakamali, kahit na anong bigat pa niyan. Kasi kung paparusahan mo, halimbawa, ito masama ito, paparusahan natin hindi ganon. Kasi unang-una, labagin din natin yung pamahalaan, at yan ay nasa pamahalaang panuntunan. Kaya wag nating husgahan yung kapwa-tao natin kapag nagkamali. So, kaya patuloy na hikayat na gumawa ng mabuti. Kaya mayroong pamahalaan para sa kanila, para disiplinahin yung mga pasaway, yung mga gumagawa ng grabe in illegal ways. So ngayon, kung hindi naman according to the legal yung kanyang pagkakamali, lalo na, so mas lalo mong sa pangaral na lamang ay sila yung mapagbabago. Meron kasi pag-violate ng legal, mabibigat, at meron din naman magaan
nababaliwala natin, patuloy lang tayo. But ang dapat natin gagawin ay patuloy na kagaya ng ginagawa ng simbahan, tayong mga tao, pangkaraniwan, lalo na ng palataya, is to save, na mapagbago natin palagi yung lahat na nagkakamali, magabay natin sa bastong pamumuhay, kaligtasan spiritual, pamumuhay na maganda. Ganun ang gagawin natin palagi, mga nananampalatayang Kristiyano mula din sa simbahan. Ngayon, kung mabigat na, it's government authority na ang kanila. Pagtutuwid na ng government authority na ginawa ng Diyos yan para dyan. So kaya, iwasan natin ang tayo magtutuwid sa pamamagitan tayo lang marahas yung paparusahan yung gano'n. Leave it to the government. Sa kanila yun, kung mabigat yun. Tayo, walang kawawaang hikayat na yan ay lalo na kung hindi labag sa batas yan. Ngayon, kung kahit lumalabag sa batas, kung yun naman tayo natin mapagbago, ay pagbaguhin natin kung hindi naman siya dapat pang mapanagot. Halimbawa, mapagbabago na niya kung kailangan mapanagot, it's a government authority para pagbaguhin yung tao. Lalo na heinous crime yung ginagawa niya, it needs to be corrected in the correctional, yung sa correctional, yung sa kulungan, yung ganun. So, kaya kailangan natin yung pagmamahal para tayo ay hindi nakakamali sa kapwa-tao natin. At yung pagmamahal din na yan ay malaking bagay para dun sa pagmamahal mo sa iyong minamahal, sa iyong loob ng pag-aasawa, magkasintahan. Hindi mo rin ginagawa ng masama yung kasintahan mo bilang pagmamahal mo sa kapwa-tao mo at pagmamahal mo sa Panginoon. Kasi merong nagmamahal ka nga pero binubuntal mo naman yung asawa mo. Diba? May mga ganun Halos may ganun nagmamahalin, nagbubuntalan diba? So mahirap yun kasi kinakailangan sa loob ng pag-aasawa ay ganun sundin mo rin yung kalooban ng Panginoon Diyos. Parang kapwa, higit pa dahil nga sa kayong mag-asawa, isa kayo, so magmahalan kayo ng lubos na hindi kayo magsasakitan, naglalabagan ng batas o mga ganun mga pangilano, pamilya, diba? So muli sana naliwanagan na naman kayo at kayo ay napagbuklod ng ating banal na Panginoon Kristo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula dito sa kanyang paghahayag ng mabuting balita at paggabay na ito, pagmamol sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual, na tayo kanyang pinagbubuklod, pinag-aarian para sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Yan, sa ating pagmamahal sa kanya na maibahagi natin ito patuloy ang pagbubuklod at pailalim mala sa paghahari ng Panginoon Diyos. At tayo magkaroon ng kaligtasan spiritual. Sana patuloy, sana idinggin at sa buhay nyo itong mensahe ito ng ating banal na Panginoon at tayo patuloy na makisa sa Panginoon sa Kristo at tayo pailalim sa kahit mga Kristiyano, ang mga Kristiyano Katoliko. Palaging tandaan, tayo kaisa ng Panginoon sa Kristo, tayong lahat ngayon, marami na tayo na bagay nakapagligtas tayo ng ating mundo sa pamamagitan ng paggabay ng mula sa simbahan, makis tayo sa journey natin, yung pinasabi ng tawag doon, na tayo ay mabaligtas natin yung isang katauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at paggawa ng mabuti. Yung aral niya, kaya mula papalaganap ng pag-ibig sa buong mundo. At gawin natin lahat ng pamamaraan para lumaganap ang pag-ibig, lumaganap in any practical things. Yan ang sabi ng Panginoon Diyos. Gawin mo ang lahat para mapalaganap mo ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng mahuhusay at mabubuting mga gawa. Yan. At muli, sana ay naliwanagan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, banal na Santa Maria, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay magabayan at maliwanagan at sa pagtuparin ng mabuting balita at patuloy naman ang palataya sa ating Panginoon Diyos, Panginoon Kristo. Even though, hindi man tayo pagliwanagan ngayon o sa panahon ito o sa iba't ibang mga araw ay ang mabuting balita ay patuloy na maliwanag sa atin at ang Panginoon Diyos ay palaging andyan. Ang Panginoon Kristo, hindi niya tayo palaging nakagabayan palagi sa atin. Even though wala man pinapakita mga ganito klase ng mga milagro, kaliwanagan, siya palagi nakagabay sa atin mula dito sa mabuting balita at ang kanyang at siya ay andyan sa palagi ang kalangitan para nakagabay sa atin. Andyan ang mga anghel na kanyang sinusugo at sa ating pagbabahagi sinusugo niya ang Panginoon ang banal na Santa Maria para tayo ay pagliwanagan, para tayo ay magabayan. Kaya sana maliwanagan kayo at pati-pati ng balita. At
paghimalaan kayo sa inyong mga tahanan, sundin ang inyong mga kahilingan. Yan. Palaging ating binabahagi na tayo ay humiling sa Panginoon Kristo at ipagpakaloob niya ang ating mga pangangailangan. At muli doon sa interpetuity, maliwanagan yung bawat mga reliyon at mag-unawaan tayo ng ating mga paniniwala para hindi tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng sinalutan, awayan hanggang karahasan at digmaan. Bakos ay tayo ay makapagpapairal ng pagmamahalan. Yung common, paggabay sa common, pagmamahalan, pag-unawaan, pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan. At nakagabay tayo sa kapamahalaan ng common na nagdudulgi ng pagkakaisa natin at yung kapayapaan, unity and sa mga pamilya, community, bansa at mundo. Yan. Magabay tayo ng ating banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, para tayo ay magkaroon ng mapayapang pagkakaisa. So yun, at sana ay doon sa CVCP Vatican Church, patuloy kayo baliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy nyong pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, sumula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy natin idalangin ang gabay ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, ang kanyang kapangyarihan. Gabayan tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita at paggabay sa kapamahalaan at kayo ay magabayan sa kaligtasang spiritual at kabutihang pamumuhay. At yung mga kapamahalaan ay patuloy na maliwanagan ng banal na mabuting balita, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria, at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, magpairal ng patas na hustisya. Sa gayon ay makikinabang ang inyong mamamayan sa inyong pagpapairal ng ganito. At higit sa lahat, makakapanampalataya sa lubos ng mapayapa, maunlad. At sila ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual mula dito sa pamumuhay na ito ng mapayapa at maunlad. Yan. At muli, sana ay patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos ang bansang ito at ang mga miyang Pilipino at ang buong mundo. Sama-sama tayong mamuhay na ayos sa mabuting balita. Yan. Magandang po sa inyo lahat. God bless.